luha, sakit, at mga tanong na hanggang ngayon ay wala pa ring kasagutan. Ito ngayon ang dinadala ni Rovelyn Baterbonia, ina ng 19-year-old na si Rene Baterbonia, isa sa dalawang Ateneo Blue Eagles player na nasawi sa isang team building activity sa Dipakulaw, Aurora noong June 8. Ayon sa nilabas na pahayag ng Ateneo de Manila University, nalunod sina Rene at Divine Adilay habang nasa isang aktibidad sa dagat kasama ang kanilang team. Batay rin sa paunang investigasyon ng pulisya, naliligo umano ang dalawa nang tangayin sila ng malakas na agos patungo sa mas malalim na bahagi ng dagat. Agad silang dinala sa ospital, ngunit kalaunan dineklara itong dead on arrival. Subalit para sa pamilya ni Rene, hindi sapat ang paliwanag na ito. Ayon sa ina ni Rene, wala siyang kaalam-alam na may kasamang matinding pisikal na pagsasanay ang training camp na dadaluhan ng kanyang anak. Ang alam lamang umano niya, bahagi ito ng paghahanda ni Rene bilang bagong miyembro ng Ateneo Blue Eagles. Ilang araw bago ang insidente, nagpaalam pa umano ang kanyang anak. Sinabi nitong mawawalan siya ng komunikasyon sa loob ng halos isang linggo dahil hindi pinapayagang gumamit ng cellphone sa training camp. Wala umanong nabanggit ang anak tungkol sa anumang activity sa dagat o anumang mapanganib na pagsubok. Dahil dito, hindi maiwasan ng ina na magtanong kung bakit sapat ba ang paghahanda at pag-iingat na isinagawa para sa kaligtasan ng mga atleta. Mas lalong naging mabigat ang kanyang pagdududa ng malaman ng ilang impormasyon kumakalat online tungkol sa umano'y tradisyonal na Aurora Bootcamp ng Ateneo. Sa mga lumang panayam ng dating mga manlalaro ng Kopokonan, inilarawan ng bootcamp bilang isang matinding pagsubok sa physical at mental na kakayahan ng mga athletes. Kabilang umano rito ang mahabang pagtakbo, push-ups, endurance drills, at swimming exercises. May isa pang dating manlalaro ang nabanggit na meron ng pagkakataong may muntikan na umanong malunod sa mga nakaraang training. Dahil dito, marami ngayon ang nagtatanong kung may kaugnayan ba ang naturang mga aktibidad sa mga nangyaring trahedya. Isa rin sa pinakamabigat na aligasyong lumutang ay ang umano'y pagkakaroon ng pabigat na nakakakabit sa katawan ng ilang kalahok habang nagsasanay sa tubig. Bagamat wala pang opisyal na kumpirmasyon tungkol dito, sinabi ni Rovelyn na ito ang isa sa mga impormasyong nais niyang maberipika sa pamagitan ng isang masusing investigasyon. Bukod sa mga aligasyon, kine-question din ng pamilya kung bakit tila natagalan umano ang pagsagip sa mga biktima. Ayon sa ila, kung maraming tao ang naroon sa activities, bakit hindi agad na isalba ang dalawang atleta? Nais din niyang malaman kung may mga nakahandang rescue team, lifeguards o medical personnel sa lugar noong araw ng insidente. Isa pang ikinadismaya ng pamilya ay ang umano'y kakulangan ng direktang komunikasyon mula sa mga kinatawan ng koponan matapos ang insidente. Ayon kay Rovelyn, hindi umano agad na ipaliwanag sa kanya ang buong pangyayari. Sa katunayan, nalaman lamang niya ang lawak ng trahedya matapos makita ang mga ulat at post sa social media. Habang nasa Agusan del Sur, agad siyang pumiyahe patungong Maynila upang alamin ang totoong kalagayan ng kanyang anak. Ngunit ayon sa kanya, maraming detalye pa rin ang hindi malinaw hanggang sa kasalukuyan. Lalong tumindi ang kanyang hinala nang makita umano niya ang mga pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan ni Rene. Para sa kanya, mahalagang masuri ito ng mga otoridad upang matukoy kung ano talaga ang nangyari bago tuluyang nalunod ang binata. Sa ngayon, patuloy ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad upang mabigyang linaw ang lahat ng detalye ng insidente. Nananawagan naman ang pamilya Baterbonia ng isang malaya, patas at masusing investigasyon upang masagot ang kanilang mga tanong at mabigyan ng hustisya ang sinapit ng kanilang anak. Ang nag-orient sila, hindi talaga nila sinabi na magkakaroon ng training na ganun. Kasi kung sinabi pa lang nila, matanong ko na sa anak ko, kaya mo ba yun? Para madesisyonan namin.
Hindi ko alam. Ba't ganun ang nangyari? Ang bigla na lang nag-text yung anak ko. Sabi niya, 1 week siguro wala akong cellphone. Kasi yung may training kami dun sa Baler. Tapos sabi niya, hindi pwede daw mag-cellphone. Sabi ko, sige na, is mag-amping. And then, dapat ingatan yung katawan kasi isa lang yun. Kasi akala ko training lang na nga. Hindi, military training. Ano ba yun? Tapos, yun nga. Wala na siyang cellphone nung Sunday, Saturday. Wala na siyang cellphone hanggang Sunday nga. Tapos, bigla na lang may nag-message sa akin. Sinabi na, pwede pa po, tumawag ako sa iyo. Tapos, di naman siya tumawag. Ako na lang tawag. Sa pagtawag, tumawag na ako. Sabi niya, ma'am, na-aksidente po si Rene. Nalunod po. Yun, malaki talagang tanong ko. Ba't napunta doon sa lagat? Kasi basketball naman yung anak ko, hindi naman swimming. Masakit. Sobrang support ko mula bata hanggang ngayon. Tapos ginanon lang nila. Kasi kung alam ko lang na may training sila na ganyan, ma'am, kahit mahirap kami, hindi ko yun ipapahamak yung anak ko talaga. Kaya ngayon, gusto ko ng justice talaga. Kung anong nangyari. Bakit ganun ang nangyari sa anak ko? Alam naman nila mabigat yung nilagay nila sa paa o andin sa kamay. Tapos, pinaano pa nila sa dagat. Hindi na ba sila naawa? Tapos, ang dami nila. Ba't naman pumunta sila doon na walang dalang rescue, walang medic? And then, yung anak ko, wala talaga akong tulog kasi naghintay ako kung sana ba yung anak ko. Kahit isang picture, wala silang send sa akin. Wala man lang silang sabi, ma'am, ito na yung anak mo, nakukuha na namin sa dagat. Tapos, dadali na namin ito sa Maynila. Wala talaga. Wala silang sinasabi sa akin. Kaya yung tita niya, pinapunta na ni Sir Mark Cayetano. Kagabi pa lang, doon ako nakakita ng picture ng anak ko. Tapos, dami ng mga post. Pero, hindi pa talaga ako maniwala kasi hindi ko pa nakita yung anak ko na patay na. Tapos, biniyahin nila yung anak ko. Hindi man lang nila binihisan, walang damit, yung shirt basa. Tapos, wala pang staff na sumasama sa, yung nagsundo sa kanila na, pulinarya yung official na, trabahante sa pulinarya lang tinanong ng tita niya nga, sino bang kasama nyo? Siya, kami lang, walang staff ba sa atin niyo? Wala talaga. Tapos wala silang sa akin, yung sabi na, ma'am, ganyan talaga, ganyan. Wala. Post lang nila na ganyan na yung anak ko na wala na. Pero, wala talaga sila binigay kahapon hanggang kagabi na picture na para ma-prove ko na anak ko ba talaga yun. Hanggang kanina palang umaga, nalaman ko na wala na talaga yung anak ko. Kaya iyak ako nang iyak. At nung narinig niya yung salita ko, parang umiiyak sa dami ng luha lumalabas sa mata niya. Isang saglit lang ang pangarap ng aking anak, winasak nila. Kaya malaking tanong ko talaga, bakit? Bakit ba ganyan? Ang dami nila doon, tapos walang nag-rescue?